Magandang araw, kapatid. At isa na namang panibagong pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa pamamagitan po ng pagbubulay ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito dahil lagi pong meron pong galak sa puso natin na pagbulayan ang salita ng Diyos. At meron nga pong isang pastor na nagtanong po sa akin at nagtataka daw siya kung bakit masipag daw po akong magbahagi ng salita ng Diyos. Nagsimula po tayo ng edad 16 anyos nang tayo po ay tawagin ng ating Panginoon sa larangan ng ministeryo. At naniniwala po ako na ang Diyos ang nagbigay ng atas. Tawag ko po doon, atas buhat sa kaitaasan na hindi po natin pwedeng pasubalian ni talikuran man lang ito pong tawag na ito. Pagka-graduate ko po ng 4th year high school ay dumiretso na po ako ng Bible school at tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ngayon po ay nasa katandaang gulang na rin po tayo, subalit naroon po ang tunay na kagalakan sa tuwing tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. At nagtitiwala po tayo sa Panginoon na sa bawat pagbubulay po natin ng Kanyang salita, dama po natin ang Kanyang presensya. Nasasabi ko pong ito po ang nagsisilbing kalakasan, kaaliwan ng aking espiritu na pagbulayan po ang salita ng Panginoon. At maibahagi din naman sa iba na nais po na marinig ang mga pananalitang ito na galing po sa salita ng Diyos. Kaya huwag po tayong magsasawa. Sabi po ni Paul, preach the gospel, season or out of season. Huwag po tayong ihinto, lalo na po sa mga panahong ito. Alam ko po, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang kaganapan. At naniniwala po ako kung paano ako po ay lumalakas at na-encourage sa salita ng Diyos tuwing ito po ay aking pinagbubulayan. Gayon din naman ang aking paniniwala na ang bawat maabot ng tinig na ito ay mabibigyan ng kaaliwan ng kanilang mga espiritu kung paano patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. At yun nga po ang atin pong tatalakayin ngayon, paano ako matututong magtiwala sa Diyos. Tunghayan po natin ang ating punong talata dito po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Babasahin po natin sa salin po ng New International Version. From verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita from the book of Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Hindi tayo makapagtitiwala sa isang tao na hindi naman natin kakilala. At ito ang sikreto sa pagtitiwala sa Diyos. Kung may magsabi, pagtiwalaan mo ako, dalawa lamang ang maaari natin na maging reaksyon. Maaring sabihin natin, oo, magtitiwala ako sa iyo, o bakit ako dapat magtiwala sa iyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay normal para sa atin na nalalaman kung bakit dapat tayong magtiwala sa Kanya. Ang mga tinutukoy po dito, tayo ng mga mananampalataya at tayo na naniniwala na may Diyos at sa kakayahan ng Diyos.
Ang pangunahing dahilan sa pagtitiwala sa Diyos ay dahil sa karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. Hindi siya nagsisinungaling na gaya ng tao at hindi niya kailanman kinakalimutan ang kanyang mga pangako. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Kaya nga po, ang sabi po, ang pangako ng tao ay malimit na napapako. Subalit, ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapasubalian, hindi mapapasinungalingan. Ito ay maaaring pananganan ng tao. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Mula po sa aklat po ng Bilang, Kabanatang 23, talatang 9, at sa aklat din po ng Awit, 89, talatang 34, mababasa po natin kung paanong mapapanaligan at hindi mapasisinungalingan ang mga pangako ng Diyos sa atin, hindi gaya ng tao. Ang pangunahing dahilan sa pagtitiwala sa Diyos ay dahil karapat-dapat siya sa lahat ng ating pagtitiwala. May kapangyarihan siya upang tayo ay sagutin, upang tayo ay kanyang lingapin sa mga panahon na pinangakuan niya sa tayo na I will never leave you nor forsake you. Ganon ang mga pangako ng Panginoon sa anumang dilubyo, sa anumang mga kabagabagan at mga hilahil na meron tayo, maaari nating panaligan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya sa aklat po ng Isaiah chapter 14 verse 24. Sinabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang dapat mong pagtiwalaan. Tandaan ninyo, mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasya, gayon din naman ang kanyang plano ay perpekto. Banal at makatarungan ang lahat ng mga bagay na magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti natin. At mababasa din po natin yan po sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 28. Nandun po yung mga pinag-ugnay-ugnay ng Panginoon, ang mga bagay, mga pangyayari sa buhay natin. Sabi niya, kung sa ikabubuti natin. Kung pagsisikapan natin na kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makikita natin na karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. At lalago ang ating pagtitiwala sa kanya araw-araw. Ang kilalanin siya ay pagtitiwala sa kanya. Habang lumalalim po ang atin pong pagkaunawa sa mga pangako at salita ng Diyos, lalo pa po nating mas malapitan na nakikilala ang ating Panginoon, at yon ang dahilan kung bakit matututo tayong magtiwala ng lubusan sa Kanya. Habang nakikita natin kung paano niya pinatutunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siyang pagtiwalaan sa ating mga buhay at sa buhay ng iba, makikita po natin yan mababasa po natin sa aklat po ng Unang Hari, Kabanatang 8, talatang 56. Purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako, at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isa mang nasira. Lahat ng ito ay tumpak at lahat ng ito ay kanyang
tinupad. Ang tala ng mga pangako ng Diyos ay nakasulat sa Biblia upang ating makita maging ang mga tala ng katuparan ng mga iyon. Ang mga dokumento sa kasaysayan ay nagpapatunay sa mga pangyayaring iyon at nagpapakilala sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Ganon din iyon sa buhay mo, kapatid. Kapag nagdesisyon ka na makilala mo at pananganan mo ng lubusan ang mga pangako at ang mga salita ng Diyos sa iyong buhay, mas lalo mo pang makikilala ng mas malapitan ang ating Panginoon habang tayo po ay nakakaranas ng mga pandaigdigan na kagulumihanan. Sikapin po natin na sa Kanya lamang po umasa, sa Kanya lamang po magtiwala. Sa panahon po ngayon, ang hirap po na ipagkatiwala po natin ang atin pong kaligtasan sa atin pong kapwa o sa kung sino man na pwedeng mangako sa iyo ng iyong kaligtasan at ng iyong komportable at mga pag-asa na ipinapangako sa iyo. Isa lamang ang ating pag-asa. Isa lamang ang ating dapat pagtiwalaan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa sa atin ay may personal na patotoo ng katapatan ng Diyos habang gumagawa siya sa mga pangako na ililigtas ang ating kaluluwa at gagamitin tayo para sa kanyang layunin. Ephesians chapter 2 verses 8 and 10, at inaaliw tayo ng hindi malirip na kapayapaan habang inahanap natin ang takbuhing inilatag sa ating harapan. Mas nararanasan natin ng kanyang biyaya, ang kanyang katapatan at ang kanyang kabutihan. Mas nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako at mga gawa. Mababasa po natin yan sa Aklat ng Awit, 100, talatang 5. Ganun din po sa aklat po ni Isaiah, kabanatang 25, ang talata ay 1. Ang pangatlong dahilan kung bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos ay dahil wala tayong pagpipilian. Dapat ba tayong magtiwala sa ating sarili o sa ibang tao na makasalanan din? Papagbabago ang isip at hindi pwedeng pagkatiwalaan ang tao. Kapos ang kaalaman at laging nagkakamali ang ating kapwa, maging tayo sa mga decision making natin dahil sa pabago-bago ang ating mga damdamin. O kung ating titignan, magtitiwala ba tayo sa isang marunong sa lahat, sumasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat, mapagbiyaya, mahabagin, at maibiging Diyos na may kagandahang layunin para sa iyo? Isang bagay ang nais po na ituro sa atin ng ating Panginoon, na kapag naranasan mo na siya ng mas lalo pang malalim na karanasan sa buhay mo. Alam mo, kapatid, mas lalong lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos sa tuwing gagamit siya ng mga pamamaraan na tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na mga suliranin, mga mabibigat na mga pagsubok, at sa kung halos hindi mo na alam kung saan kakakapit. Doon pinapakilala ng Diyos ang kanyang buhay na kung paano siya lamang ang dapat pagkatiwalaan. Niyang ating kakayahan, karunungan ay hindi natin pwedeng pananganan. Ano man ang pwedeng ipangako ng tao, hindi rin natin pwedeng pananganan yon.
Dahil ang sabi nga kanina, pabago-bago ang damdamin at ang maaaring sabihin ng tao. Ngunit kapag ang Diyos ang nangako sa iyo, tutuparin niya ito. Kaya kapag natutunan mong tunay na magtiwala sa ating Panginoon, tiyak na mas makikilala mo pa ng tuwiran ang pagiging Diyos niya sa iyong buhay. At ng pagiging mahabagin niya, ang kanyang mga pagpapala ay lagi mong mararanasan sa bawat yugto ng iyong pananampalataya. Naroon siya at dapat siyang pagtiwalaan. Sa kalagitnaan man ng kaguluhan at kagulumihanan na ating nararanasan sa mundong ito, sa kabila man ng bumabalot ng napakaraming mga pangamba at takot ang ating mga puso, ang ating mga iniisip na future, papaano na sa darating na bukas. Isang bagay lamang ang dapat mong gawin. Magtiwala ka sa Kanya. Matuto kang ipagkatiwala at ibigay ang lahat-lahat sa Kanya. Dahil hindi ka kailanman bibiguin ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Sa lahat po ng mga napagdaanan po namin at napagtagumpayan ng mga suliranin, halos sa pagkaalam namin, hindi na po namin kaya, pero kinaya mo ito para sa amin, Panginoon. Ano ang sukat na dahilan para hindi ka namin pagkatiwalaan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon? Wala kaming nakikitang mga kadahilanan kung bakit kailangan kaming mangamba at kailangan naming magtiwala, manangan sa iba at sa ganang aming sarili. Subalit nakikita namin na napakalaki ng aming dahilan para sa iyo lamang namin ibunton ang lahat ng aming pagtitiwala, nang sa gayon makilala ka pa namin ng lubusan at ng mas malapitan. Nang sa gayon, mas lalo pa po namin na mapapasalamatan ka, maitatanghal ka sa buhay namin, Panginoon. Sa pamamagitan nito, mas lalo po naming mamamalas ang iyong kadakilaan at ang iyong kalwalhatian sa amin pong mga buhay. Marami pong salamat. Ang hangad po namin, O Diyos, ay lalo pa po namin, Panginoon, na maranasan, Panginoon, ang isang ganap, matibay at walang maliw na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nangako at sa iyong mga pangako, ikaw ay tumutupad, ikaw ay tumutugon at ikaw ay hindi nagbabago. Marami pong salamat, Panginoon. To you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Manalig lang po tayo sa Panginoon, ano bang sitwasyon, ano bang kalagayan na meron po tayo ngayon. Patuloy lang po tayong kumapit at magtiwala, pananganan ang mga pangako ng Panginoon. Nang sa gayon, ito na po ang maging way ng atin pong pamumuhay bilang isang tinawag, bilang isang Kristiyano, na wala tayong ibang pinagkakatiwalaan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, kapatid, sa iyong pakikibahagi, pakikinig sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dalangin kong bigyan ka ng isang magandang araw sa araw na ito. Bigay natin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. God bless you po.